ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang umaga ang sumikat sa Quiapo. Tahimik ang hangin, banayad ang liwanag, parang isang pangakong muling sisibol ang pag-asa sa puso ng lungsod. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon nakatago ang isang mahabang kwento. Kwento ng sakripisyo. Kwento ng pag-ibig. Kwento ng pagkawala at muling pagbangon ng isang pamilyang matagal nang nakipaglaban para sa kapayapaan ng Quiapo. Maraming taon na ang lumipas mula nang tuluyang mabago ang mukha ng lungsod. At ang pagbabagong iyon ay nagsimula sa isang pangalan na kinilala ng buong Maynila. Si Mayor Tanggol Montenegro. Si Tanggol ay hindi lamang isang opisyal ng gobyerno. Isa siyang lider na hindi kailanman umatras sa harap ng krimen. Sa bawat operasyon laban sa mga sindikato, sa bawat gabing puno ng panganib, si Tanggol ang lalaking matatag na tumatayo sa harap ng kadiliman. Ngunit sa likod ng matapang na pangalang iyon, may isang pusong tahimik na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanyang lakas, ang kanyang sandigan ay ang kanyang asawa na si Ponggay. At ang kanyang pinakamalaking dahilan para lumaban ang kanilang nag-iisang anak na si Gabo Montenegro. Si Ponggay ang ilaw sa mga gabing tila wala ng pag-asa. Sa tuwing uwi si Tanggol matapos ang isang araw ng pakikipaglaban sa mga kriminal, si Ponggay ang unang sumasalubong sa kanya. Walang malalaking salita. Walang maingay na drama. Isang tingin lamang. Isang tahimik na yakap. At sapat na iyon para ipaalala kay Tanggol kung bakit siya patuloy na lumalaban. Sa loob ng tahanan ng mga Montenegro ay may isa pang taong hindi kailanman nawala sa kanilang tabi. Si Mando. Para kay Tanggol, si Mando ay hindi lamang kaibigan. Halos kapatid na niya ito. Isang taong nakasama niya sa maraming laban, maraming sakripisyo, at maraming gabi ng panganib. Habang si Tanggol ang nakaharap sa mga kriminal ng lungsod, si Mando ang tahimik na nagbabantay sa likuran. Tahimik, ngunit matibay. Isang sandigan ng pamilya Montenegro. Dahil sa pagkakaisang iyon, dahan-dahang nagbago ang Quiapo. Isa-isang bumagsak ang mga sindikato ng droga. Ang mga ilegal na sugal ay napigil. At ang mga kalsadang dati pinaghaharian ng takot unti-unting napuno ng pag-asa. Sa gitna ng pagbabagong iyon lumaki si Gabo Montenegro. Isang batang minahal ng kanyang mga magulang. Isang batang hinangaan ng mga taong nakakakilala sa kanyang ama. Ngunit habang lumalaki si Gabo, may isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang lalim ng sakripisyo ni Mayor Tanggol. Sa mata ni Gabo, ang kanyang ama ay isang bayani ng lungsod. Isang lalaking madalas niyang makita sa telebisyon. Pinupuri ng mga tao. Iginagalang ng buong Maynila. Ngunit bihira niyang makasama sa mga simpleng sandali ng pagiging ama at anak. Habang lumalaki si Gabo, lumalaki rin ang distansya sa pagitan nila. Sa puso ni Tanggol, bawat sandaling hindi niya kasama ang kanyang anak ay isang sakripisyo para sa kinabukasan ng lungsod. Ngunit hindi niya alam. Ang sakripisyong iyon ay unti-unting nag-iiwan ng puwang sa puso ni Gabo. Samantala, habang tila payapa na ang Quiapo, may mga taong hindi kailanman nakalimot. Sa madidilim na sulok ng Maynila, may mga matang matagal nang nagmamasid. Isang bagong sindikato ng droga ang tahimik na nagbabalik. Ang mga taong ito ay matagal nang nag-ipon ng galit. Para sa kanila, si Tanggol Montenegro ang dahilan kung bakit gumuho ang kanilang imperyo. At sa kanilang mga puso unti-unting nag-apoy ang isang plano. Isang plano ng paghihiganti. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, dumating ang gabi na kanilang pinili. Isang gabi na tila ordinaryo lamang. Tahimik ang lungsod. Payapa ang mga kalye. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon nakahanda na ang trahedya. Walang babala. Walang awa. Sa isang iglap na magbabago sa kasaysayan ng Quiapo. Pinaslang sina Mayor Tanggol Montenegro at Ponggay. Ang lungsod na minsang pinrotektahan ni Tanggol biglang nabalot ng katahimikan. Ang balita ng kanilang pagkamatay ay kumalat sa buong Maynila. At ang mga taong minsang umasa sa kanilang tapang ay nagluksa. Ngunit sa lahat ng puso na nasaktan may isang sugat na mas malalim kaysa sa iba. Ang sugat sa puso ng batang si Gabo Montenegro. Sa murang edad bigla siyang naiwan na walang magulang.
Ang bahay na dati puno ng tawanan ni Tanggol at Punggay. Naging tahimik, malamig, at sa loob ng puso ni Gabo nagsimulang mabuo ang isang emosyon na hindi niya maintindihan. Galit, lungkot, pagkalito. Ang batang minsang puno ng kabutihan unti-unting naligaw ng landas. Lumipas ang mga taon. At ang pangalang Gabo Montenegro ay hindi na agad iniugnay sa kabutihan ng kanyang ama. Sa halip nagsimula siyang mapalapit sa maling barkada. Ang sakit ng pagkawala ay naging apoy na unti-unting sumusunog sa kanyang kinabukasan. Ang mga gabi ni Gabo ay napuno ng galit. Pag-aalsa laban sa mundong pakiramdam niya ay nag-iwan sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang taong hindi kailanman sumuko sa kanya. Si Mando. Si Mando na matagal nang naging bahagi ng pamilya Montenegro, ay hindi kayang talikuran ang anak ng kanyang kaibigan. Sa bawat pagkakamali ni Gabo, si Mando ang unang lumalapit. Hindi may galit, hindi may paninisi, kundi may bigat ng pag-unawa. Sa tuwing tinitingnan ni Mando si Gabo, nakikita niya ang alaala ng kanyang kaibigang si Tanggol. At nakikita rin niya ang batang minsang pinangarap ni Tanggol na lumaki ng maayos. Unti-unti sinubukan ni Mando na gabayan si Gabo. Ngunit hindi ito naging madali. Maraming gabi ang lumipas na puno ng pagtatalo. Mahabang katahimikan. At mabibigat na titig sa pagitan nila. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili ni Mando na manatili. Pinipili niyang maging pangalawang ama ng batang nawala ng direksyon. At sa panahong iyon, may isang taong papasok sa buhay ni Gabo. Isang taong magbabago sa lahat. Si Mara. Isang simpleng babae. May tahimik ngunit matibay na puso. Sa unang pagkakataong nagkita sila ni Gabo, nakita agad ni Mara ang galit at lungkot sa mga mata nito. Ngunit hindi siya natakot. Hindi siya lumayo. Sa halip pinili niyang makita ang kabutihang nakatago sa loob ng lalaking iyon. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nagbago ang pananaw ni Gabo sa mundo. Ang presensya ni Mara ay naging parang ilaw sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit habang nagsisimula siyang magbago, isang lihim ang matutuklasan ni Gabo. Isang katotohanang muling magpapayanig sa kanyang mundo. Isang araw nalaman niya ang matagal nang itinagong katotohanan. Hindi basta krimen ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ito ay bahagi ng mas malalim na plano. Isang utos mula sa isang makapangyarihang drug lord. Isang taong matagal ng kaaway ni Mayor Tanggol. At ang sindikatong akala ng lahat ay nawasak na, ay unti-unting bumabalik sa Quiapo. At ngayon, ang kanilang bagong target ay si Gabo Montenegro. Sa sandaling iyon nagbago ang lahat. Ang galit na matagal ng kinimkim ni Gabo ay nagkaroon ng direksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang paghihiganti ang nasa isip niya. Sa tulong ni Mando nagsimula siyang magsanay. Natutong lumaban. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para ipagpatuloy ang laban na sinimulan ng kanyang ama. Habang hinaharap niya ang mga anino ng krimen sa Quiapo, isang trahedya ang muling darating. Isang trahedyang dudurog sa kanyang puso. Si Mara, ang babaeng unang naniwala sa kabutihan niya, ay magiging biktima ng mga kriminal na kaaway ni Gabo. At ang pangyayaring iyon, ang tuluyang magtutulak kay Gabo Montenegro. Naharapin ang madilim na mundong minsang nilabanan ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, unti-unting maunawaan ni Gabo ang tunay na kahulugan ng legasya ni Mayor Tanggol Montenegro. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa paninindigan para sa tama kahit gaano kabigat ang laban. Ito ay tungkol sa pagpili ng liwanag kahit napapalibutan ng dilim. At habang patuloy niyang tinatahak ang landas na iyon, unti-unting makikilala ng buong Quiapo at ng buong Maynila ang bagong tagapagtanggol ng lungsod. Hindi lamang bilang anak ni Mayor Tanggol Montenegro, kundi bilang sariling bayani ng kanyang panahon. Lumipas ang mga buwan matapos ang trahedyang kumitil sa buhay ni Mara. At sa bawat araw na lumilipas mas lalo lamang nagiging mabigat ang katahimikan sa puso ni Gabo Montenegro. Hindi na siya ang dating lalaking puno ng galit na walang direksyon. Ngunit hindi rin siya ang batang minsang nangangarap lamang ng simpleng buhay. Ngayon may apoy na sa kanyang dibdib.
Isang apoy na hindi na basta galit. Ito ay paninindigan. Isang gabi, tahimik na nakatayo si Gabo sa tuktok ng isang lumang gusali sa Quiapo. Sa ibaba niya ay ang lungsod na minsang pitrotektahan ng kanyang ama na si Mayor Tanggol Montenegro. Ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang buhay. Parang walang nagbago. Ngunit para kay Gabo nagbago na ang lahat. Sa likuran niya ay lumapit si Mando. Matagal na silang magkasama sa ganitong mga gabi. Mga gabing walang maraming salita, ngunit puno ng mabibigat na alaala. Hindi ka pa rin natutulog, mahinang sabi ni Mando. Hindi agad sumagot si Gabo. Patuloy lamang siyang nakatingin sa lungsod. Dito nagsimula ang lahat, bulong ni Gabo. Dito lumaban si tatay at dito rin siya pinatay. Huminga ng malalim si Mando. Hindi ka magiging siya, sabi ni Mando. At hindi mo kailangang maging siya. Dahan-dahang lumingon si Gabo. Pero kailangan kong ipagpatuloy ang laban niya. Sa mga mata ni Gabo ay makikita ang parehong determinasyon na minsang nakita ni Mando kay Tanggol. Sa sandaling iyon naunawaan ni Mando ang isang bagay. Ang batang si Gabo ay tuluyan ang naging lalaki. Ngunit habang nagsisimula pa lamang ang kanilang paghahanda, may ibang puwersa na kumikilo sa madilim na bahagi ng Maynila. Sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, nakaupo ang isang lalaking matagal nang itinago sa anino ng kriminal na mundo. Si Don Aurelio Vargas. Siya ang drug lord na minsang kinatatakutan kahit ng pinakamalalaking sindikato. At siya rin ang lalaking matagal nang kinakalaban ni Mayor Tanggol Montenegro. Sa loob ng maraming taon akala ng lahat ay nawala na siya. Ngunit ang totoo, naghihintay lamang siya. Sa harap ni Don Aurelio ay nakatayo ang kanyang kanang kamay na si Victor Salcedo. Sigurado ka ba? Malamig na tanong ni Don Aurelio. Tumango si Victor. Si Gabo Montenegro ay nagsisimula ng gumalaw. Nakikita na siya ng mga tao sa Quiapo. Napangiti si Don Aurelio. Isang mabagal malamig mapanganib na ngiti. Ang anak ng bayani, bulong niya. Lumapit siya sa malaking bintana at tinanaw ang lungsod. Matagal kong pinatay ang ama niya, mahinang sabi ni Don Aurelio. Ngunit mukhang kailangan ko ring tapusin ang anak. Samantala, sa Quiapo, patuloy ang pagsasanay ni Gabo. Sa isang abandonadong bodega, pinapatakbo siya ni Mando sa matinding ehersisyo. Hindi ito simpleng paghahanda. Ito ay pagsasanay para sa digmaan. Sige pa, sigaw ni Mando. Pawis na pawis si Gabo habang paulit-ulit niyang sinusuntok ang punching bag. Bawat suntok ay may kasamang alaala. Ang pagkamatay ni Tanggol. Ang luha ni Ponggay. At ang huling sigaw ni Mara. Yilek! 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 Hanggang sa tuluyang napunit ang punching bag. Napaupo si Gabo, hingal na hingal. Lumapit si Mando at umupo sa tabi niya. Hindi sapat ang galit para manalo, sabi ni Mando. Tahimik na tumango si Gabo. Alam ko. Saglit siyang tumingin sa sahig bago muling nagsalita. Pero hindi na ako natatakot. Habang lumalalim ang gabi may isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanilang laban. Isang batang lalaki ang dumating sa bodega, hingal na hingal. Kuya Gabo, sigaw nito. Agad tumayo si Gabo. Ano nangyari? Nakita namin sila bumalik na ang mga tauhan ng sindikato. Nagtama ang mga mata ni Gabo at Mando. Ito na ang simula. Pagdating nila sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, nakita nila ang mga armadong lalaki na nananakot sa mga tindero sa lugar. Mga bagong tauhan ng sindikato. Ngunit bago pa makalapit si Gabo, may isang lalaking lumabas mula sa grupo. Si Victor Salcedo. Dahan-dahan siyang pumalakpak habang nakatingin kay Gabo. Ang anak ng dakilang Mayor Tanggol Montenegro, sabi niya. Tumigas ang mukha ni Gabo. Ako ang hinahanap ninyo, malamig niyang sagot. Ngumiti si Victor. Hindi pa. Lumapit siya ng kaunti at bumulong. Pero malapit na. At sa sandaling iyon nagsimula ang unang laban ni Gabo Montenegro laban sa sindikatong pumatay sa kanyang pamilya. Isang laban na hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa kinabukasan ng Quiapo. At sa dilim ng gabing iyon, unang nasilayan ng lungsod ang bagong mandirigma na magdadala ng pangalan ng Montenegro. Ang anak ng bayani.
ang lalaking magiging bagong tagapagtanggol ng Quiapo.